Hello mga mi, this is Mommy RB and I'm back for another YouTube video regarding family visit visa for Saudi Arabia. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, you can subscribe to my channel para po updated tayo sa mga information regarding family visit visa for Saudi Arabia and of course for other travel vlogs. At kung meron po kayong balak mag-book ng hotel, car rentals or anything, any activities anywhere around the globe, you can use Klook app at use ang aking promo code na Mommy RB Klook para po magkaroon kayo ng 5% off sa inyong mga booking. Kung naghahanap naman po kayo ng murang flights going to Manila or probably going to Saudi Arabia, you can use trip.com kasi meron mga vouchers dyan at meron po mga murang flights. You can use my link na nandiyan sa description ng ating video. At kung mas komportable naman po kayong gamitin ang Agoda for your hotel bookings, you can use my affiliate link na matatagpuan nyo rin po sa description ng ating video. So ano nga bang topic natin for today at ano nga ba yung pag-uusapan natin regarding sa family visit visa? Actually, this is no longer regarding family visit visa pero kasi may nagtanong sa akin kung ano daw ba yung damit na pwedeng suotin ng mga babae pag pumunta ng Saudi. So alam naman natin pag sinabing Saudi, alam naman natin this is an Islam country and very conservative when it comes to their dress code. However, I think that was 2020 or 2019 when they implemented na medyo magluwag sa mga tourists regarding nga sa pananamit. When I went there last December 2024, medyo kabado rin ako kung ano nga ba yung mga dapat kong suotin, pwede kong suotin. And although my husband assured me kung ano yung mga dapat suotin, syempre hindi ako magpalagay kasi iba yung nakikita ko sa internet. So I ended up buying some clothes online para at least yun yung magamit ko. Especially medyo malamig at that time. Winter time po kasi nung pumunta kami doon sa Saudi Arabia. And there was this instance na kung kailangan namin bumili ng bubble jacket, anong tawag doon? Basta yung pang winter jacket kasi nga sobrang lamig at umaabot po ng 0 degrees. Eh, doon pa naman sa Riyadh, sa Saudi Arabia, minsan talaga gabi hanggang madaling araw yung pasyal ng mga tao doon. At yun din yung kasagsagan ng lamig doon sa Riyadh. Pero ang tanong kasi, sa Jeddah daw, ano kaya yung pwedeng idamit? Ang alam ko po, ang Jeddah is may humid na lugar or mas mainit siya kumpara sa Riyadh kasi malapit ito sa dagat and medyo malayo ito sa Riyadh, Saudi Arabia, malapit na siya doon sa Red Sea. Ngayon, I think mas open po yata doon sa Jeddah kumpara sa Riyadh kasi sa Riyadh nandun kasi yung hari. Yun yung sabi ng asawa. Kaya medyo mas conservative sa Riyadh kumpara sa Jeddah. For as long as hindi po kayo nakikitaan ng too much skin, pwede po yung damit nyo. For example, naka-t-shirt kayo, gusto nyo lang mag-cardigan tapos mag-jeans, pwede naman po yon. O kaya yung mga gusto nyo suotan, yung mga tita, outfit na hindi naman masyadong revealing at hindi kita yung skin, hindi bakit yung bra or whatsoever, pwede po yun. In my case po kung tatanungin nyo kung ano ba yung sinuot kong damit, well, may dala po akong pantalon, may dala akong t-shirt, may dala rin akong jacket, yung mga jacket-jacketan lang, yung yarn lang, ganyan. Tawag sa, nakalimutan ko anong tawag. Basta yung mga jacket, ganyan, may dala akong ganun. Kahit ganun din yung sa anak ko, may dala siyang leggings, t-shirt, tapos jacket. Pero may dala po kaming long dress or abaya. And meron din po kaming dinalang tawag doon yung hijab. Pero hindi naman po kailangan, hindi nire-require na mag-hijab yung mga babae doon, lalo yung mga tourist. Pero, ang kahiyaan na lang kasi minsan, kasi ako talaga pag namamasyal kami, nag-hijab ako, or naglo-long dress, yung cover dito, ganyan, hanggang dito, tapos hanggang talampakan, kasi gusto kong ma-feel yung culture nila. Kung baga parang gusto kong maging maramdaman how it feels like to wear that. Yun lang. Kasi at some point nagustuhan ko siya, yung conservative type tayo, yung conservative type yung ating pananamit kasi minsan naman 'di ba, minsan di naman natin ginagawa yan dito, hindi masyado mainit dito. And then since nandun naman ako, wala mang judge if I will try that, yun. Tsaka para na lang din,
iwas atensyon na mapukaw sa akin yung atensyon ng mga tao, na mga Saudi national. Ayoko lang na mapukaw sa akin yung atensyon nila. So, I wear abaya at times. Pero hindi talaga rin. Kung pupunta kayo sa mga location na puro mga Pilipino yung pumupunta, siguro pwede kayo mag-t-shirt, ganyan. Medyo magluwag kayo sa pananamit. Pero kapag pupunta kayo sa lugar na mostly mga nandoon is mga Saudi national, doon tayo maghihigpit sa ating pananamit with all due respect sa kultura nga nila. Pero I don't think it is required. Mas lang talaga. Siguro adjust lang. Depende kung ano yung makikita nyo sa paligid nyo. Pero yun nga, magdala na lang kayo ng abaya, ng hijab. Just for, just whenever you need to. Like, for example, pupunta kayo sa mga location na, yung parang cultural location or historical na location na kailangan talaga nakaabaya, kailangan nakahijab. So yun, magdala na lang kayo just in case lang naman. Kasi may mga ganong location sa Saudi Arabia, yung kailangan nakahijab, nakaabaya ka, kasi yun yung required. Kasi medyo strict yung rules doon sa specific na location na yun. Pero the usual, kung usual na lalabas ka, hindi naman siya necessary. Actually ako nga, nung nagdamit ako ng abaya, gusto ko rin maghijab para matago yung hair ko. Para ma-feel ko din kung anong pakiramdam na naka-veil ka or naka-hijab ka. Kasi masarap siya sa pakiramdam. Actually, nag-hijab ako. Share ko sa inyo. Ito yung picture ko. Ayan. Tapos, gusto ko siyang gawin para hindi ko rin makot yung attention ng mga Saudi national. Kasi parang kapag nakalugay yung buhok mo dun, mapapalingon sila sa'yo. Yung ganon, medyo nakakailang lang. Tsaka yun, pag nilingon kayo ng lalaki, wag na lang kayong titingin sa mata. Magbaba na lang din kayo ng tingin. Kasi sabi nila, pag nakipagtinginan ka daw, it's like flirting daw. That's what they said. Eh, hindi ko naman alam yun nung una. So, malay ko ba? So, nung tumagal na, doon ko naalala, so, yan, I tried not to look or just look away. Or sometimes, they look away. Yun talaga. Naglo-look away naman po sila. So, yun yung nakakatuwa sa kultura ng mga Saudi national. Pero kasi nga, ang inaano nga natin dito, hindi lang kasi Saudi national yun nandun. May iba't ibang mga nationality doon. Kung, for example, kung yung Saudi national is mas mabait sila, paano kapag yung ibang lahi yung nasa lubong mo, diba? Medyo baka iba yung tingin sa'yo kapag hindi ka nakadress ng maayos, gano'n. Yun lang, for protection lang. And para sa safe zone ka lang, magdala ka na lang ng mga, yung mga, alam mong safe, tsaka yung maho-cover, yung iyong mga skin. Yan lang naman. Pero overall, hindi mo mararamdaman yung overall hindi mo mararamdaman yung pressure pagdating sa pananamit. No, wala silang masyadong, hindi nila ipaparamdam sa iyo na may mali sa pananamit mo. Ganon. Tsaka, wala lang. Maluwag naman. Okay naman siya. Especially daw siguro sa Jeddah. I'm just not sure. No? Pero, sabi nila, yun lang. Chismis. So, yun lang mga mi. I hope I was able to give you insight regarding yung sa question nyo. And, I hope this helps. At if ever naman na meron kayong tanong, clarification, comment kayo sa pinaka-latest kong video kasi hindi ina-allow ni YouTube na makita na yung mga comments from the previous video. So, hindi ko na agad yun nakikita. And then, kung meron kayong clarification, message me hanggat kaya ko kayong tulungan. And then, kung nakapunta na kayo sa Saudi, let me know. Yan, nakakatuwa kasi merong mga nagme-message sa akin na nandun na daw sila sa Saudi and they followed the steps I gave them through my video. So, yun lang ulit mga mi. This is Mommy RB. Thank you for watching.